Si Alicia Cidi ay 27 years old na ina ng 2 taong gulang na kambal na lalaki. Sa Hatfield, Wisconsin, nakilala siya bilang isang masipag na ina na lubos na nagmamalasakit sa kanyang pamilya. Noong malamig na gabi ng November 8, 2008, matapos ang pagtatalo nila ng kanyang asawa, lumabas si Alicia ng kanilang bahay. Naglakad siya patungo sa dilim at hindi na siya nakauwi. Pero bago natin ipagpatuloy, pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa akin munti kong YouTube channel para updated kayo sa susunod na video? Malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Lumipas ang mga oras, ngunit hindi bumalik si Alicia. Dahil hindi ito karaniwang ginagawa niya, nagsimulang mag-alala ang kanyang pamilya, lalo na dahil naiwan sa bahay ang kanyang 2 batang kambal. Nang hindi pa rin makita si Alicia, nagsimula ng kumilos ang kanyang pamilya at mga awtoridad. Kumalat ang balita sa maliit na komunidad at nagsama-sama ang mga kaibigan, kapitbahay at volunteers upang hanapin siya. Bago siya mawala, marami ng responsibilidad si Alicia. Nagsilbi siya sa United States Air Force pagkatapos ay bumalik sa Wisconsin upang ipagpatuloy ang kanyang pangarap na maging nurse. Habang nag-aaral, nagtatrabaho rin siya ng full-time at kumukuha pa ng karagdagang trabaho. Nang magkaroon sila ni Doug ng kambal na lalaki, naging sentro ng kanyang buhay ang kanyang 2 anak. Noong gabi ng November 8, 2008, umuwi si Alicia kasama ang kanilang 2 taong gulang na kambal. Matapos nilang patulugin ang mga bata, nagkaroon ng pagtatalo sina Alicia at Doug. Ayon sa salaysay ni Doug, naging mainit ang kanilang argumento. Ayon kay Doug, naging bahagi ng pagtatalo ang usapin tungkol sa kanyang anak mula sa dating relasyon. Sinabi niyang itinapon niya sa labas ang susi ng sasakyan dahil ayaw niyang magmaneho si Alicia habang nagtatalo sila. Kalaunan lumabas si Alicia ng bahay at naglakad palayo. Matapos umalis si Alicia, sinuri ng mga investigador ang kanyang cellphone. Bandang 9:13 ng gabi, may naitalang tawag mula sa kanyang telepono papunta sa kaibigan niyang si Natalie. Ito ang naging huling kilalang activity ng kanyang cellphone. Sinubukan ding alamin ng mga pulis kung pumunta si Alicia sa The Mug, isang lokal na bar na madalas niyang puntahan kapag kailangan niyang lumayo matapos ang pagtatalo. Ngunit nang kausapin ng mga nasa lugar, nalaman nilang hindi siya kailanman dumating doon. Habang lumalawak ang investigasyon, may lumitaw na isang dating insidente. Ilang buwan bago mawala si Alicia, nakipagtalo siya sa isang lasing na customer na pinaalis niya sa bar. Ayon sa ulat, nagbanta ang lalaki at kalaunan ay nasira ang sasakyan ni Alicia. Isa pang pangalan ang lumitaw nang makausap ng pulis ang kaibigan ni Alicia na si Natalie. Si Jake Winterborn ay naging malapit kay Alicia at pansamantalang pinatuloy siya noon. Ngunit nang suriin ang kanyang mga galaw noong gabing iyon, nakumpirma ng mga investigador ang kanyang kinaroroonan. Habang lumilipas ang mga araw, mas pinalawak ng pamilya, mga volunteer at pulis ang paghahanap kay Alicia. Sinuyod nila ang mga kalsada, kagubatan at mga daluyan ng tubig sa paligid ng Hatfield, umaasang may makikitang bakas na magtuturo kung saan siya nagpunta. 2 araw matapos mawala si Alicia, isang trained bloodhound na si Clyde ang isinama sa paghahanap. Gumamit ang handler ng coat bilang scent article at mula sa bahay ay sinundan ni Clyde ang bakas pababa sa driveway, tumawid sa kalsada hanggang sa direksyon ng railroad tracks. 5 araw matapos mawala si Alicia, isang cellphone ang natagpuan sa ilalim ng tulay sa Morrison Creek. Nang mabawi ito ng mga investigador, sinuri nila ang aparato at nakumpirmang pag-aari ito ni Alicia. Nang magkaroon ng search warrant sa bahay, sinuri ng mga pulis ang gun safe ni Doug. Naroon ang mga baril, ngunit isang pistol case ang walang laman. Isang handgun ang nawawala at naging mahalagang tanong ito sa kaso. Sinabi ni Jackson na umalis sila ni Doug sa The Mug bandang 7:30 ng gabi. Ngunit nang makuha ng mga investigador ang resibo, iba ang ipinakitang oras na itala ang kanilang pagbili bandang 9:15 ng gabi. Dahil sa bagong impormasyon, muling sinuri ng pulis ang sinabi ni Jackson tungkol sa gabing iyon. Ang oras ng resibo ay nangangahulugang mas huli siyang nakabalik sa bahay kaysa sa una niyang sinabi. Kaya muli siyang kinausap ng mga investigador tungkol sa kanyang timeline. Sa muling pagtatanong, lalong naging mabigat ang pressure kay Jackson. Hindi na nagtugma ang ilang bahagi ng kanyang timeline sa ebidensyang hawak ng pulis.
Kalaunan, naging emosyonal siya at sinabi niyang may mahalagang bagay siyang matagal nang itinatago. Sa wakas, sinabi ni Jackson sa mga investigador na ipinagtapat umano ni Doug na binaril niya si Alicia. Ayon kay Jackson, sinabi rin ni Doug na itinago niya ang katawan. Dahil dito pumayag si Jackson na makipagtulungan sa pulis bilang cooperating witness. Matapos ang pahayag ni Jackson, muling hinarap ng mga investigador si Doug. Sa pagkakataong ito, hindi na niya pinanatili ang naunang kwento. Inamin niyang sinundan niya si Alicia matapos ang kanilang pagtatalo, dala ang isang baril at sinabi niyang aksidenteng pumutok ito. Habang lumalalim ang kaso, bumalik ang mga investigador sa nakaraan ni na Alicia at Doug. Lumitaw ang mga ulat ng problema sa kanilang pagsasama, kabilang ang isang insidenteng may kinalaman sa sasakyan ilang buwan bago mawala si Alicia. Noong August 2009, humarap si Doug sa korte at umamin sa kasong first-degree intentional homicide. Makalipas ang ilang buwan, hinatulan siyang makulong habang buhay, na may minimum na 35 years bago maging kwalipikado para sa supervised release.